Tuloy tayo mga bossing. Pumunta tayo dito sa isang susunod na pagtatalakayin natin. Next. Iginit ni Vice President Sara. Ito na yung pinakinggan natin. Pumunta tayo dito. Ay hindi, kanina na ba Duterte. Hindi, ito na pala yung sagot ng ating Vice Presidente, mga kababayan. Heartsy, salamat sa iyong pagiging miyembro nitong channel na to. Salute sa magigiting na bayani natin. Eto na mga kababayan. Ano naman po, kung ang ating presidente, no, mga bossing, kung ang ating mga presidente, ang sagot ay wag tayong papaapi, wag tayong pasusupil. Ano naman po kaya ang sagot ng ating Vice Presidente? Ayan mga kababayan ha. Ito ipe-play natin. Tatanggalin ko lang to si General Pulburon mga boss, no? Ayan, okay. Ano naman po ang sagot ng ating Vice Presidente patungkol sa West Philippine Sea ngayong araw ng kagitingan? Giniit ni Vice President Sara Duterte na sapat ang komento ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte para sa kanya ukol sa usapin sa West Philippine Sea. Nakapag-komento na naman po pala, no? Si Congressman Paulo Duterte para sa ating Vice Presidente. Ano po ba yung ikinomento ni Pulong mga kababayan? Ang komento niya, hindi trabaho ng Vice Presidente ang magbigay ng komento sa West Philippine Sea. Diyos ko po Lord. Tayong mga Pilipino, mga kababayan, no? Tayo pong mga Pilipino, hindi naman, siguro naman ano yung saglit na magbigay ka ng komento ukol dyan sa West Philippine Sea, mga kababayan, di ba? Bilang isang Pilipino, bilang isang Vice Presidente ng Pilipino, hindi naman siguro trabahong-trabaho yan, mga boss. Di ba? Kung tayo, individual na mga Pilipino, nakakapagbigay tayo ng komento dahil po alam natin, no, na ipinaglalaban natin, mga kababayan, ang West Philippine Sea, bakit ang ating Vice Presidente wala man lang masay? Ang hirap ipagtanggol nito, mga kababayan, no? Ang hirap pong ipagtanggol, lalong-lalo na sa mga side ng mga DDS. Bilang isang Pilipino, Vice Presidente, walang masabi, no comment, tuloy. Hindi na rin anya ito magkokomento kaugnay sa... Walang komento talaga mga boss. Kaugnay ng mga nangyayari sa West Philippine Sea. Sabi ni Palayok Chronicles, binoto ko BP ng Pinas, nanalo BP ng China. Gago! Ay hindi ikaw yung sinasabihan ko ng GAGO. Kumbaga nandun lang sa Nakakalungkot. Ako po talagang dati po talagang sumusuporta ako sa kanila at lagi kong binabanggit dito sa mga vlog natin, Unity Team all the way, mga kababayan. No, sa pag-aakala na yung suporta nila sa ating presidente magtutuloy-tuloy, mga bossing. Bagkos ang nangyari po simula nung sa tatay, no, kay dating Pangulong Duterte, pati do sa mga kapatid ng ating BP, mga kababayan, wala. Sila pa po yung bumabanat ngayon at sila pa po yung kalaban ng gobyerno ng Pilipinas. Mga bossing, kung ano-ano yung mga pinagkakakalat nila, kesyo daw ang ating presidente ay nagdodroga, pinabulaanan naman po ng PIDEA, mga kababayan. Pinabulaanan naman po ng iba't ibang ahensya, mga kababayan. Kung ano-ano, meron daw silang video na nagpupulburon ang Pangulo, wala namang maipakita hanggang ngayon. Kung sakali man na may video sila ipapakita, kung 2012 pa yan, wala na yan. Wala, kumbaga hindi na makakaapekto sa taong bayan yan. Wala na, no? Late na. At eventually, itong kagaya nila Maharlika, mga bossing, ngayon malakas yung vlog dyan, pero sa mga susunod, dahil nga paulit-ulit lang po, no? Paulit-ulit lang na walang maipakitang ebidensya, puro lang paninira ang sinasabi, ang ending po niyan, kasasawaan na din po ng taong bayan yan. Mauubusan na din po ng mga viewers yan, mga boss, no? Ulit, ano po ang komento ng ating Vice Presidente ukol sa West Philippine Sea? Representative Paulo Duterte para sa kanya ukol sa usapin sa West Philippine Sea.
Hindi na rin anya ito magkokomento kaugnay sa issue batay sa pahayag ni Representative Duterte. Hindi Nako. Paano kaya no kapag naging presidente natin ang si Inday Sara? Sa tingin nyo, meron tong makakapag-desisyon to, mga kababayan, nung sarili niyang desisyon para sa Pilipinas? Or ang desisyon ay manggagaling kay dating Pangulong Duterte na kung nakikita natin ngayon, mga kababayan, no, paiba-iba na po ang sinasabi. Paiba-iba na po. Laban bawi na po, mga bossing. Kaya nga sabi ko kung talagang nirerespeto nyo, no, ang dating Pangulong Duterte, lalong-lalo na diyan sa mga DDS, yung mga followers na DDS, yung mga influencers na DDS. Kung nirerespeto nyo talaga si dating Pangulong Duterte, hindi nyo na patatakbuhin yan bilang senador dahil alam nyo pagtatawanan na yan sa Senado. Banat dito, bawi dito. Banat dito, bawi dito. Hindi uubra at hindi kailangan ng Senado ng ganun, mga kababayan. So, sa tingin nyo, mga kababayan, no? Ako hindi ko sinisiraan si BP Sara, mga boss. Pero, kung ganito at ganito ang ipapakita niya kung paano siya magpalakad ng Office of the Vice President, mga bossing, parang nakikinikita ko, mga kababayan, no, na may ibang magpapatakbo lang para sa kanya. At wala naman po akong ibang nakikita kung sino yung pinakamalapit, no, na magpapatakbo o kokontrol sa kanya habang siya ay presidente kung sakaling manalo, walang iba po kundi si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Na ngayon po talagang hindi siya sinasabi kung pero hindi na stable yung mga sinasabi ni dating Pangulo Magulo na po ang mga statement niya, mga bossing. Doon baka magka-letse-letse, no? Yung mga desisyon para sa ating bansa. Tuloy. Sabi daw ni Paulo Duterte, hindi trabaho ng Vice Presidente na magkomento sa West Philippine Sea. Bakit kaya ayaw niya talagang magkomento, DJ Byron, Music and Topics TV. Ayan, shout out sa iyo, Utol. Bakit kaya ayaw magkomento ni BP Sara, no? Baka kasi marinig siguro ng mga Chino. Saglit. May pinag-usapan kami, may gentleman's agreement kami ng tatay mo, Bakit ngayon iba ang sinasabi mo? Or, kung sakali man na yung maging komento niya pabor naman sa China, nako, delicates po sa Pilipinas, mga kababayan. Delicates sa pagiging presidente niya, mga kababayan. Kung sakali na ganun ang mangyari. No way out Kaya talagang no comment. Kapag kapabor sa China ang kanyang binigkas o mga sinabi, mga bossing, mga mamamayang Pilipino ang magagalit sa kanya. No? Pag naramdaman natin na umaagree siya doon sa gentleman's agreement, mamamayang Pilipino, mga bossing, ang magagalit sa kanya. Which is, ang mangyayari, mga kababayan, maaapektuhan yung pagtakbo niya bilang presidente sa darating na 2028. Sabi ni DJ Byron, Tolmark, nagko-comment yan sa June 20 pero in Mandarin ulit. Chungchong, changsheng, xingshong. No? At pagka naman po against sa China, yung kanyang ikinumento at narinig ng gobyerno ng China, baka mapasabi yung mga Chino na, saglit, kami, tatay mo, may pagkakaintindihan, Kami, tatay mo, may gentleman agreement, Bakit kontra amin, yun. Kaya no comment. Yun ang nakikita kong dahilan kung bakit patuloy lang na no comment at eto naman pong si Pulong, to the rescue na hindi trabaho ng Vice Presidente ang magbigay ng komento. Umano trabaho ng Vice Presidente na magsalita ukol sa nasabing issue laban sa China at sa kahit ano pang bansa. Yes, no comments. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about me and the West. Ayun, mga kababayan, no comment po. Ay, Diyos ko Lord. Sa kabila ng ating Pangulo, talaga namang nakatindig para sa West Philippine Sea, no?
ang mamatay ng dahil sa sa'yo o ang mamatay ng dahil sa Pilipinas. Yun po ang dating sa akin nun, eh, na komento o binanggit ng Pangulo, 'no? Hindi pa aapi ang mamatay ng dahil sa'yo. Pagdating sa Vice Presidente natin, no comment, hindi ko trabaho 'yan. Bahala kayo diyan. Tayo po, mamamayang Pilipino, 'no? Bilang individual na Pilipino, mga kababayan, although hindi naman tayo obligado na magkomento, pero magtanong ka kada isa diyan, 'no, mga kababayan. Kung ano ang komento nila sa West Philippine Sea at kung sakali na kung ano yung mga ginagawang panghaharas ng mga Chino sa atin, panigurado po ako, magkokomento ang isang regular na Pilipino. Kaya lang talagang ang BP natin medyo matigas, talagang no comment, eh. Hindi niya talaga trabaho 'yan. Kayo po mga kababayan, tatanungin ko kayo, tama po ba na walang komento ang ating Vice Presidente pagdating sa West Philippine Sea? 'No? Na iginigiit nila na hindi nila trabaho o hindi niya trabaho yung pagkokomento do'n? O dapat magkomento ang ating Vice Presidente bilang isang Pilipino na nagmamahal, 'no? Na nagmamahal sa ating bansa, mga kababayan. Yun lang naman sa atin, eh. Gusto namin marinig, ano ang stand mo diyan, 'no? Nakaalalay ka ba sa ating presidente habang ipinagtatanggol ang West Philippine Sea? 'Di ba mga kababayan? Sabi ni Renz Lalo Biray, ayan, masasabi kong weak leader si PBBM kasi hinahayaan niyang bastusin siya ng mga dutahe na ito. Ayan. Eh, hindi na lang po pinapansin mga kababayan, 'no? Mas talagang nakapokus ang ating mga ang ating gobyerno ng Pilipinas doon sa mga problema. Kaming mga taga Masinloc ang unang sa napeperwisyo diyan sa mga incheck sa Scarborough Show. Ayan, sabi ni Sir Victor Elamparo. O yun, bilang Pilipino talaga, eh, kailangan malaman natin. Madam BP, ano po ba ikaw? Nakasuporta ka ba sa ating presidente sa pagtatanggol sa West Philippine Sea? Or pareha nung mga ibang vlogger na hayaan nyo na yung West Philippine Sea na yan, 'no? Hayaan nyo na yan, eh nako, maiipit ako diyan kapag nagkomento ako. Sabi ni Ma'am Sakura Honkai, Ma'am Jocelyn Herrera, shout out po sa iyo. Mag-resign ka na lang sa Ramao for delikadesa, kaya no comment kung hindi ka na mananalo sa 2028. Ayan, sabi na ni Ma'am Emilia, ganon talaga dapat. May comment nga yung ordinaryong tao lang dyan sa palengke, tapos ang Vice President no comment. O nagpakita ng kabobohan. O eto si Benjamin. Eto si Benjamin, eto yung pinaka matalino sa DDS. Basahin niyo po yung komento. Pag nagkagyera, hindi lang mawawala ang West Philippine Sea, buong Pilipinas ang mawawala. Ha? So hayaan na natin yung West Philippine Sea kagaya ng mga sinasabi ng mga DDS vloggers. Eh paano kung sabihin ko sa iyo, pag hinayaan mo yung West Philippine Sea na yan, no, aabuso yung mga incheck na yan. Oh, tulisan, aabuso yung mga yan. Di ba mga kababayan? Okay, sige, binigay natin yung West Philippine Sea, wala nang giyera. Susubok ulit yan sa susunod. Oh, ang susunod na tatargetin yan, yung mga sandbar, yung sandcay. Oh, although wala naman pong halaga sa atin masyado o walang masyadong naidudulot o binibigay na positibo yung mga sandcay o sandbar, mga kababayan, pero ito po ay nasa loob na ng ating teritoryo. Oh, lumilipad yung mga helicopter, hinahayaan ni Digong dati. Yun ang susunod nila. Oh, okay naman pala kami lumagpas sa teritoryo ng Pilipinas, eh. Ano mangyayari mga kababayan? Unti-unting mawawala din ang Pilipinas sa atin. Kaya ito, umpisa pa lang, labanan na natin, no? Tumayo na tayo sa ating karapatan. Mawawala ang Pilipinas pagka nagkagera, imposible 'yon, no?
ano ginagawa ng mga United Nations? Ano yung ginagawa ng mga samahan para sa pagpapanatili ng kapayapaan ng mundo? Ay nako, pagka tulisan ka, tulisan din yung ano mo, yung comment mo. Kaya ito sinasabi ko, si Benjamin Paler ang pinakamahina ang kukote, no? Sa lahat ng DDS.